We are always with you every Wednesday afternoon, 1 p.m. Kasama niyo po kami ulit. Ako po si Jean Aguilar, and of course, makakasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa lahat. Welcome po sa Immigration at iba pa. Ayan. Okay, so we always discuss the immigration issues that matter most here in Canada. And of course, pag-uusapan natin today is about criminal inadmissibility. Paano nga ba ito nakaka-affect sa mga taong gustong pumunta dito sa Canada? But before that, we can also give you updates, no? Latest issues, latest updates with regards to immigration matters here in Canada. Ayan, marami tayong mga updates ngayon na pwedeng ibigay. Isa na dyan yung update about the kababayan na nagkaroon ng legal concerns last week, no, nagkaroon ng arrest. So, yes po. So yun, follow-up lang din po or update from our latest news last week. So naaresto na po yung nabanggit namin na scammer. Hindi po pala namin nabanggit din yung pangalan. So we'll just mention it now. So Maria Corpus po yung pangalan. Also known as Joanna Corpus. Full disclosure lang po, yung office nila actually malapit sa office namin dun sa Eglinton, kaya medyo kilala natin siya. Pero yun po ang latest update ngayon. Naaresto na daw po a couple of days ago, I think, si Miss Maria Corpus on alleged fraud under 5,000. So medyo marami pong counts. I think at least 3 counts po. At hinihikayat din po ng pulis kung meron pang gustong magsampa ng reklamo. Kung isa po kayo sa mga biktima, pwede po kayong lumapit sa pulis at mag-file ng inyong information. ayan. So yun lang po muna ang ating latest updates. At sabi nga din po ni Jean, i-discuss natin ngayon yung about Criminal inadmissibility. In particular, criminal inadmissibility. Bigyan natin ng konting liwanag yan. Medyo komplikado po yan, pero di-discuss pa natin today. And again po, yung mga may gustong itanong dyan, magtanong na po kayo. Yes. Kayo po lagi ang ating priority. Huwag na po kayong mahiya. For everyone Simulan nyo watching na po po ngayon today, kasi minsan nauubusan tayo ng oras. yes, so As much as possible po, send nyo ng maaga para po ma-discuss para po natin. At somehow makapag-follow matanong. up question Yeah. din kayo. Makapag-send kayo ng follow-up questions. Right. Opo. So, please feel free to send in your questions. You can just comment down below dito po sa Filipino TV Live. At babasahin po natin yung inyong mga questions and pipilitin na ni Attorney Jake na masagot ang inyong mga katanungan. Okay? So, let's start first with the basics about criminal inadmissibility. So, sino nga ba ang tinatawag na criminally inadmissible, Attorney Jake? So according to immigration po, merong criminal inadmissibility nga. So dalawang klase yan, yung serious criminality, tsaka yung criminality. So yung doon muna tayo siguro sa ordinary na criminality. Regular ba? Bago yung special. Anyway, doon po sa criminality, kung kayo po ay na-charge ng ng isang crime na tinatawag na indictable. Ano po? Ayun, so, ayan, discuss na natin ng konti kung ano yung mga indictable na yan. Tsaka Indictable? Opo. Okay. So, dalawa po kasing klase yung charges dito sa Canada, yung indictable at saka yung summary offenses na tinatawag. Summary offenses, yung mga hindi masyadong serious. Like, example? Siguro yung mga theft na below 5,000 pero depende more on hybrid siya. So anyway, depende sa category. Mahirap din sabihin kasi na hindi siya serious or what, pero nasa po siya, nasa Criminal Code of Canada. And sabihin na lang po natin na yung pag sinabing indictable, mas mahaba ang proseso, mas mahigpit. Usually, pwedeng magkaroon ng mga jury. So, yung mga, yan, yung iba sa inyo siguro, merong experience na sa jury, especially mga citizens,
So yun po, pagka ang conviction ninyo ay indictable, ano po siya, criminality siya. Pwede kayo maging inadmissible due to criminality, or pagka na-charge kayo ng dalawang less serious or yung tinatawag na summary offenses, dalawang offense doon, pwede rin kayo maging criminally inadmissible. Paano kung hindi ka naman convicted? Are you still considered as inadmissible? Yeah, Will you magandang still be tanong yan. considered as And ito inadmissible? yung medyo complicated nga po. So sa Canada, kailangan mong may conviction. Okay? So hindi enough na kayo ay na-charge. Pero kailangan meron kayong conviction. Ngayon, if you are convicted outside of Canada, pwede pa rin maging criminally inadmissible yun. Kung yung crime na yun is, kung yung crime na na-commit mo outside of Canada is crime din kung na-commit mo sa Canada. Yes. So yung ano lang po, konting background lang sa criminal law. Yung criminal law kasi jurisdictional yan eh. So one crime may be considered a crime committed somewhere else like sa Philippines but not in Canada. So ang magandang example niyan siguro yung adultery. Ayun. Saka concubinage. Meron tayong ganong crime sa Philippines pero dito sa Canada walang ganon. Ganon. So hindi lahat ng crime sa isang bansa is crime din sa isa pa. So kung meron kang offense na adultery sa Philippines, hindi siya crime dito sa Canada. So yun nga. Pwede So ang reference natin, kung crime din siya pag na-commit dito sa Canada. So yung crime na kung ang conviction mo outside of Canada is crime din dito sa Canada, kung na-commit mo dito, yun, that can result to inadmissibility. At ito pa yung isa na pwede ngang hindi kailangan ng conviction eh. So kung isang bagay na na-commit mo, nagawa mo sa labas ng Canada, pero pag dito mo siya ginawa sa Canada, crime din siya, that can also result to inadmissibility. So just to clarify that, yung part na yun, hindi kailangan ng conviction anywhere. Hindi ka kailangan convicted sa Canada, hindi ka rin kailangan convicted doon sa bansa na yon kung saan mo na-commit yung crime. Pero yun nga, kaya nga hypothetical if na-commit mo siya dito, would that result to a conviction? Kung ang answer is yes, inadmissible pa din. So kaya doon tayo medyo mag-ingat. And then, so doon sa may mga experience po sa NBI, Oo. Paano kung may mga nakalagay di ba na nga, charges minsan nakalagay dyan? doon na no criminal record, something like that. So parang, wala naman akong criminal record pala. Bakit ako pinapatawag? Bakit ako pinapa-explain? No criminal record na nga. So usually, mga ganun po kasi, ibig sabihin lang, wala kayong conviction. So hindi nga kayo na-convict, maaaring inatras yung kaso sa inyo doon sa Pilipinas. Pero na-commit nyo pa din. So gustong malaman ng Canada ngayon yung circumstances nung pagkaka-commit nung matter na yon, at kung yung na-commit nga na yon, even if walang conviction nga, if na-commit mo dito sa Canada, again, hypothetically, if that would result to a conviction, pwede rin mag-result sa inadmissibility. So ayan po, medyo complicated, pero hopefully nabigyan natin ng konting liwanag. Yes, naliwanagan kayo doon. So, paano daw kung halimbawa, may paraan pa rin naman ba para makapasok sa Canada kahit may record ka na? So, I think there's 3 options pwedeng i-consider even if you have a record. Yung temporary resident permit, deemed rehabilitation, saka criminal rehabilitation. Right. So, ang isang kagandahan po nito, yung sa sistema ng Canada, so far, medyo napapansin nyo na wala namang final dito. So, even if mayroon kayong inadmissibility, hindi naman naging nga forever. At some point, pwede nyo ma-overcome yon at pwede pa rin kayo makapasok sa Canada, even if may nakomit kayong crime before. Of course, medyo may delay, pero yun nga, may pagkakataon pa rin naman na ma-resolve yon. So, ang sabi nga ni Jane, yung temporary resident permit. So, ina-applyan siya. And then, kung depende sa officer, lagi siyang discretionary. So, tinitimbang ni officer yung pangangailangan mo na makapasok sa Canada versus yung record mo. Na, yun nga, meron kang na-commit. Sabi natin, meron kang conviction or meron kang na-commit dati. Tinitimbang ng
officer yon kung ano ba yung mas lamang, yung pangangailangan mo na makapasok dito sa Canada. Let's say nga You may should have a emergency. main valid reason. Oo. Halimbawa po may emergency, may kamag-anak ka Family emergency. let's say po may Tanning na, ano po, mga ganong klaseng situation. At somehow, kailangan mo makapunta dito habang buhay pa siya para magkita man lang sana kayo. Pero may criminal record ka. So, depende. Nasa officer, nasa kamay po ng officer yan. Okay. Kaya hindi po natin masabi. Like ngayon, kung pasok ka ba, hindi. Depende. Depende sa officer. It will always be the, Yes po. discretion of the officer at the border. Okay. Ano naman yung deemed rehabilitation? So after some time po na na-commit nyo yung crime na yon, or kung na-convict kayo, kung nasentensyahan kayo, kung na-serve nyo na yung sentence, after a certain period, after a few years, I think 5 or 10 years, pwede na kayo consider as deemed rehabilitated. So, ibig sabihin parang yung restriction sa inyo noon na makapasok sa Canada, mula na yon, kumbaga nga, na-rehabilitate na kayo, deemed rehabilitated. Kung totoo wala kayo masyadong kailangan gawin na. So, somehow, automatic siya, pero ang best practice pa rin nito is mag-ano pa rin kayo. Mag-submit pa rin kayo ng letter, especially opinion from a lawyer na nagsasabi na na-rehabilitate na kayo as per the law, as per the provisions of the law. Ayun, sabi sa batas, at least 10 years ang lilipas matapos ang sentence for indictable offenses and 5 years for summary offenses. Ayun. What about, meron tayong mga questions actually na na-receive about criminal inadmissibility. Okay. Maybe we can start reading these questions first. And mga kababayan, if you're watching, please feel free to send your questions. And we would be happy to address these questions today. Live po tayo. So, masasagot po Yes po. So, yung mga ngayon pa lang po nag-tune in, tanong lang po kayo kung meron kayong mga tanong. Even if it's not related to criminal inadmissibility. Kahit po questions with regards to your permits or sponsorship any application. Immigration matter or maybe even other legal matter. Legal concerns about your divorce. Yes, so, pwede nyo rin tanungin. Okay? Yeah. Ayan. Sige. May mga nakuha tayong questions. Kung nasaan man kayo nanonood. Pwede rin po kayo mag-shout out. Just say hi to us kung nanonood po kayo ngayon. So we would at least know na kasama namin kayo today. Okay, so meron tayong question. Halimbawa daw, attorney, I was convicted of DUI. Ayan, parati yan natatanong sa atin. In the US, I already completed all the requirements and haven't had any issue since. Gusto ko sanang bumisita sa Canada to attend a family event. Kailangan po ba ako mag-apply ng TRP? Yes po. So, pag mga ganong situation po, no, DUI, as I think we've discussed one time din po dito sa programa, yung mga ganong kaso po, medyo serious po ang treatment ng Canada dyan. So, minsan sa atin galing Pilipinas, medyo hindi natin ito masyadong binibigyan ng pansin. Pero dito sa Canada, napakalaking bagay po niyan. Ito, Especially nga po kasi maraming namamatay, maraming nabibiktima ng mga impaired drivers. One is, yung nga, may allegedly na impaired driver na nakapatay. Yung isang pamilya. Diba? May mga Pilipino? Mga Pilipino pa nga po yung nasa sasakyan. So, I think hindi pa naman tapos yung kaso. Pero yun ang sabi sa balita na maaaring impaired yung driver na nakabangga at nakapatay. So as you can see, at saka hindi lang yun yung first, marami pa before that na nangyari na mga inosenteng tao ang namatay dahil sa sabihin nating wrong decision ng isang tao. So yun po, yung DUI, explain ko lang po na pag kayo ay na-charge noon and somehow talagang nagawa nyo naman, medyo mahirap pong maiwasan yung part na magiging inadmissible kayo kasi that will most likely result in a conviction. Okay? And then, ito po, hindi depende yung resulta sa pagkakakulong. Kumbaga, kahit sabihin dun sa sentensya sa inyo, o sige, hindi ka naman ikukulong. Probation lang or whatever, pero walang kulong. Pwede pa rin yung maging
cause ng inadmissibility kasi yung seriousness ng crime na yon ang nagmamatter. Yeah. Kasi yung possible sentence doon is up to 10 years. Ayun. And then yung possibility na yon na umabot ng 10 years, yun yung nagbibigay ng seriousness doon sa charge na yon. At yun nga, basta na-convict ka doon, regardless of kung ano yung sentence sa inyo, basta na-convict ka, that can result to serious criminality, which means even if PR ka na, pwede ka pa rin maging inadmissible. Kasi yan lang, I think clarify natin ng konti, dun, idagdag natin itong kaalaman na ito. Yung serious criminality, yun yung magpapa-inadmissible sa isang PR. Okay. Okay? Kasi merong parang dalawang level PR or yung temporary resident. Yes. Somehow, pag PR ka na, medyo hindi na ganun kadali, no? Na mapadeport ka or maging inadmissible ka. Ang pag PR ka, ang kailangan para maging criminally inadmissible ka is serious criminality. Hindi yung ordinary criminality na medyo nabanggit natin kanina. Pang ano lang yun, temporary resident, meaning tourist, worker, or student. Yung ordinary criminality, pwede ka na maging inadmissible doon. Pero pag PR ka, dapat serious. Yung DUI serious Yung siya. DUI serious yun. So yun lang yung gusto nating i-clarify po doon para sa kalaman ng marami. Kasi nga baka hindi nila alam yun. At saka yung ano din po, yung mga assault. Ayan, marami din assault with weapon or sa atin yan. yes po. Or sexual assault, yung parang rape. Parang gano'n. Kasi dito hindi tinatawag na rape, more on sexual assault. Yeah. So yon, yung seriousness ng mga charges na yon, that can lead also to serious criminality which can make you inadmissible even if PR na kayo or kung hindi pa kayo PR. Yeah, what if you're just in the process? You're in the process of hindi applying. Hindi kayo ma-approve kasi nga inadmissible kayo. Kasi ang sabi dun sa batas, dapat bukod sa na-meet nyo yung qualifications, yung eligibilities, dapat hindi kayo inadmissible. So, umaga two parts yun two parts, na-meet nyo yung eligibilities at hindi kayo inadmissible. So, kung meron kayong ang inadmissibility, kahit na-meet mo pa lahat ng requirements, di ba? For the Kahit PR. hindi ka pa convicted. Yeah? Yun nga, ulitin natin, yung conviction, sa Canada yon required. Pero kung ginawa mo yung bagay na yon sa ibang bansa, kahit hindi ka na-convict, pero kung ginawa mo yun dito, if that can result to a conviction, inadmissibility po yun. Hypothetically, yung DUI, Yun ginawa nga, niyo halimbawa, yun. nandito ka, temporary worker, nahuli ka for DUI. Would it affect? Macha-charge ka, di ba? Nandito ka sa Canada, di ba macha-charge ka, you need a conviction for that kasi dito mo ginawa sa Canada. So pag Canada nga po, required yung conviction. Yeah. Hypothetically, ginawa sa US, yung question kasi US daw. Yes. Kung na-convict ka doon, malamang mako-convict ka rin dito. Pero let's say, inatras somehow yung kaso. Yun na nga, inatras. For some reason. Pero ang tanong nga doon, ginawa mo pa rin ba? Ginawa mo ba yon? Regardless kung na-convict ka o hindi. Ang tanong, ginawa mo ba yon? Nag-drive ka ba impaired driving? Kung nag-drive ka yung talaga. fact. Kung ginawa mo talaga yon, yun nga, kaso yun dito sa Canada, pwede ka ma-convict. So, kung mako-convict ka dito, hypothetical lang ito inadmissible ka pa din. So, yun, kahit na-atas. Kaya nga po, dun sa relate natin sa Pilipinas, kung meron kayong kaso before na somehow inatras naman noong complainant, iimbestigahan pa rin yan ng IRCC. Inatras ka, pero ginawa mo ba talaga? Parang ganon. Halimbawa, estafa, ganito, ganyan. Medyo, serious na offense. Inatras nung kalaban kasi somehow nagka-areglo kayo. Wala ka ng kaso, wala ka ng charge, wala. Pero ang tanong, ginawa mo ba yon? So, kung ginawa mo pa rin yun, yan nga. Yan lang. Yun ang parating tanong. Yeah. Ginawa mo ba talaga? Exactly. Yan. At yan po, sagutin muna po natin yung mga nag-message po. Salamat po sa inyo. Ayan. Si Weng Taloban. Hello po. Hi, Weng. Thank you for watching. And kung may tanong ka, feel free to ask your question, okay? From Joanne Mendoza. Hello po. My sister and her family has been invited for PR through BCPNP. Ayan, sa British Columbia. While waiting for her PGWP after graduating, she enrolled for a medical office assistant certification online course for 3 months. She got her PGWP where condition says she should not study anymore.
She withdrew from the course. Will that affect her PR application? She studied another course without a valid study permit. Thanks po. Ayun. Yeah, medyo nakakalito nga yung rules ng immigration sa ngayon with regards sa study Pag-aaral, permit. ano? So, ilatag lang po natin ng konti, pero expect po na medyo confusing nga po talaga siya. Kasi supposedly po, ang general rule is kung hindi naman kayo mag-aaral ng more than 6 months, hindi nyo kailangan ng study permit. Yun yung general rule. So, yung pag-aaral niya ng 3 months, supposedly, okay lang yon. At saka kahit nakalagay doon sa permit mismo na you're not allowed to study. Yeah. Yung pinagbabasihan kasi nito, batas din mismo eh. So, pwedeng, kumbaga, arguably, walang na-violate na, na condition. Kasi nga, 3 months lang naman, less than 6 months, kumbaga. Pero, meron din po kasi ito nga medyo confusing sa mismong website din ng Canada, ng immigration. May sinasabi na kahit 6 months, kailangan mo pa din ng study permit. So, ang best practice actually is mag-apply pa rin ng study permit. Pero ito, nasa gray area po yung situation ninyo. Kasi nga, on one hand, inaalaw naman din talaga na makapag-study kung less than 6 months nga lang naman. Although may website nga na nagsasabi, pero ito, website lang ito. Hindi naman, yung website kasi parang lang yan eh. Tinatawag nating secondary source. Ang primary source is yung batas mismo or yung mga policies na na-issue. Kumbaga yung formal na in-issue ng government, doon tayo magbabase. Right. Hindi yung website lang. So, dapat yung website na yun, somehow, matitrace dapat natin kung yung sinasabi doon is may basihan ba sa batas? Nasa batas ba yun? Or may policy ba? So yun po, so far, hindi pa natin to na-verify, pero yun nga, dapat merong batas or policy na nagsasabing lahat na ng pag-aaral is kailangan ng study permit regardless of less than 6 months ba or more than, regardless. So wala pa ako nakitang ganon, actually, na batas, pero I will try to look for it. Pero yun nga po, medyo gray itong area na ito sa ngayon, but somehow, arguably nga po, pwedeng i-argue na walang na-violate kasi nga 3 months lang naman. Tsaka online pati. Online pa, yeah. Okay, Jane. Thank you for that question. We also got another question from Sherwin Sikat Navarro. Hi, Sherwin. TFW po ako here at NWT. I think this is sa territory, Northwestern. Yeah. Gaano po katagal bago po ako pwede mag-apply ng PR ko? At ano po mga steps? At paano po maging step sa pag-sponsor ko sa family? Salamat po. Okay. Ayan. Ano po bang work nyo, Sherwin? Yeah. Salamat kay Sherwin po. So, maganda rin po na nandyan kayo sa Northwest Territories. Yes. Minsan may mga clients din po kami dyan. Yeah, may clients din kami dyan. Tsaka may mga ini-encourage din po tayo na yun nga, pumunta sa mga territories. Kung nando doon, yung opportunity ninyo. So, yung basic po sa PR, yung tinatawag nga po na express entry. So, at some point po, pag naka 1 year na kayo ng work Canadian work experience, na nasa tier 3 po or up. Tier 3 or up, make sure lang po na nandun yung tier nyo. Pag nagkaroon nga po kayo ng 1 year, pwede na kayo mag-create ng profile and somehow may chance kayo na ma-invite. Pero yung chance na yon, depende yon sa kung gaano ka-competitive yung score nyo or yung ranking nyo. So, pwede nyo pong sampulan. May mga tools naman para dyan, para lang ma-gauge nyo kung ano yung score ninyo. And so far po, ang kailangan nyo sa ngayon, around 530 up. Yeah, medyo mataas po siya. Medyo mataas po siya. Meaning, dapat hindi lang isang taon yung experience nyo. Dapat mga 3 up to 5 na years of experience. And medyo bata-bata pa kayo, around not more than 30. Yeah, and of course, mataas yung English proficiency nyo. Language proficiency, sabihin natin gano'n. Kasi nga English, pati French, kung meron kayong proficiency sa French. At saka, of course, education, kung gaano ka-taas yung natapos ninyo. Kung nakadalawang ba kayo, degree or may master's ba kayo, something like that. So, yun po ang labanan ngayon sa express entry. And kung hindi nyo naman maabot yung mga ganong puntos, mga 500 plus, ang next na opportunity nyo, yung mga
nominations ng province or territory. So kung may mga nomination programs po dyan sa lugar ninyo, tingnan nyo kung alin dyan ang applicable pwedeng po sa inyo. magamit ninyo. So usually, ang ninonominate nila, yung mga gustong manirahan dyan sa lugar nila. Plus, kailangan nila, yung kumbaga yung trabaho ng tao na yun, in demand. something na magagamit noong province. So yun po usually yun. Kaya iba-ibang province, iba-iba yung pangangailangan nila, iba-iba yung nililista nila. So check nyo lang po yung mga nomination programs. Tapos hindi lang kayo dapat sa Northwest Territories din maghanap. Hanap kayo sa ibang provinces. Marami naman iba pang provinces. So tingnan nyo po yan. Actually, meron siyang follow-up information. For promotion po ako as store manager, 1 year po ako sa August 25. Oh, okay, good luck po sa inyo. And then tuloy-tuloy nyo lang definitely. So, importante din nga po na meron kayong suporta ng employer nyo. So, galingan nyo po yung trabaho. Tayo namang mga Pilipino, kilala dyan sa pagiging tapat sa ating mga tungkulin. And regarding dun sa family sponsorship, pwede nyo na pong isabay kung mag-a-apply kayo ng PR, di ba? Yes. Isama nyo na po yung family So pagka po kasi kayo naging PR, actually, kasama sa evaluation yung buong pamilya nyo. Yun ay sa ayaw at sa gusto nyo. Pero ang control nyo is kung pupunta ba na sila dito o hindi. So kaya may tinatawag po tayong accompanying or non-accompanying. Pero regardless kung accompanying or non-accompanying, kasama sila sa evaluation. Magsasubmit din naman sila ng mga requirements nila, ganun din naman yon. So usually, mas maganda na isama nyo na sila sa application. Kumbaga, accompanying sila. Para isang pag naging PR ka, sila din, within a short time. Isang proseso na lang. Yes po. Buong pamilya, kumbaga magiging PR, pag nakarating na sila dito sa Canada. Or kung non-accompanying ang pinili nyo, kasi may mga gano'n na kailangan munang mag-settle, di ba? Ipon muna ng konti. May mga gano'n. So, pero ang mangyayari nun, i-sponsor nyo sila later on sila magiging PR, and make sure lang na kung may mga anak kayo, hindi sila lalagpas doon sa 22. Bale, hindi sila lalagpas ng 21. Pag naging 22 na sila, hindi na sila dependent. Dapat below 22. Dapat below 22. So, 21 years old or below. So, yun po, pagdating sa family. So, ngayon po, maganda rin na ngayon pala pinag-iisipan nyo na kasi importante na may plano kayo, hindi yung kung kailan. Kasi minsan may mga clients po kami ganyan, kung kailan huli na ang lahat. Kung kailan patapos na yung mga permit, tsaka nila naisipan, paano ba maging PR? So, ngayon pa lang, pag-iisipan nyo na, kasi sayang yung panahon. Yeah. And then, yung binabanggit din natin lagi na yung French, kung meron kayong konti pang oras para mag-training or mag-practice ng French ninyo, pwede nyo nang simulan ngayon. Kasi nga, French endorser si attorney. Yes po, kasi usually yung mga binibigyan natin ng advice niyan sa BCP nila, which is totoo naman, syempre matagal yun bago mo matutunan yun, di ba? It can take years, di ba? So, kung ngayon ka mag-start, di ilang years pa. Ngayon, habang naghihintay ka rin lang naman, di ba, ng pinapahaba mo pa yung work experience mo. So, sabayan mo na ng French mo para yun nga, walang nasasayang na panahon sa'yo. So, consider mo na yon agad as soon as possible. Kasi that can also give you a competitive edge. Okay, ayan. Thank you, Sherwin. Ayan, thank you po and more power, God. Salamat din kay Sherwin. Ayan, may follow-up si Miss Joanne Mendoza. Salamat po for the clarification. Siya yung nagtanong kanina. Yes. Additional question po. If part of the proof of settlement funds is a gift from a family member given 5 years ago, does it need to be explained din po in the PR application? Thank you, attorney. Yes, as much as possible, yun nga po, best practice, explain nyo. Kung sa tingin nyo meron kayong kailangan i-explain para mas maliwanagan si officer, best practice po na samahan nyo ng explanation letter. We usually call it submission letter, but regardless, it's a letter para i-explain yung sitwasyon nyo. Ang sa proof of funds lang naman, ang kumbaga rasyonale nitong proof of funds, gusto malaman ni Canada na mayroon kayong sapat na pondo para sustentuhan yung sarili ninyo. Alam nyo naman, yun nga sa Canada, medyo mataas ang cost of living. So, gusto lang malaman ni Canada na yun nga, kaya nyo suportahan yung sarili nyo. Hindi kayo magiging homeless. Especially kung wala kayong trabaho. So, mas kailangan din to halimbawa sa mga visitors, di ba? So, bago kayo ma-approve sa mga application ninyo, kailangan meron kayong proof of funds. Yes. Pero kung may trabaho kayo dito, that can be a source of your funds, proof of funds. Kasi nga, may trabaho kayo, kumikita naman. So,
well, di kaya nyo sustentuhan yung sarili nyo dito, di ba? Kasi usually, yung sweldo natin, meron ng minimum wage naman din yan. So, usually, sapat na yon sa mga basic na pangangailangan natin. So, yun po. And then, sagutin natin directly yung tanong, kung 5 years ago, kung talaga namang sa inyo yun, binigay na sa inyo, hindi utang. So, yan. Yes. Kasi pag utang, somehow, questionable yun kasi nga, well, that can still cause a strain dun sa finances nyo kasi kailangan ibalik nyo yan at some point, lalo na kung may interest yan. Pero kung sa inyo talaga yung pera at binigay na sa inyo, it's under your name. edi magagamit nyo. Kumbaga, you're free to use it. Yeah. You're free to use it for your own support habang kayo nandito sa Canada. And that should be good enough. Yes. So, yun po. But anyway, yan. So, hopefully, nasagot natin yung tanong. Thank you, Miss Joanne, for that Kung may explain question. nyo po yung sitwasyon nyo para sa officer, mas maganda po. Yeah. Ma-explain nyo siya ng brief, pero meaningful, diba? Yung letter. Hindi masyadong mahaba. Basta, ma-explain nyo lang ng maayos. At isa pang tip na rin. Ngayon, siguro, alas lahat tayo, alam na natin yung AI, ChatGPT, di ba? So, magagamit nyo po yan. So, lahat ngayon, may professional man o hindi, nagagamit na ito. Kung marunong kayong gumamit, siyempre, kailangan... Pwede naman pag-aralan. Oo, tsaka si ChatGPT din, minsan may mga mali-mali siyang nilalabas. Na, mga AI, di ba? Hindi pa siya ganun talaga ayos sa ngayon kasi medyo bago-bago pa lang siya na technology. So, minsan may mali-mali din silang information na nilalabas. So, it's your responsibility na i-ensure na tama yung final na isasubmit ninyo kasi that's still your responsibility. Pero at least you have a useful tool. So, minsan yung how you present it kasi importante yan. Tsaka yan, one tip I can give you, kung hindi kayo masyado magaling sa, sabihin natin magsulat, sa English especially, sabihin nyo lang lahat ng gusto nyo, as much as possible, kompleto. Tapos, utusan nyo si ChatGPT na igawing concise yon na mas maging maayos yung presentation. And professional. So kung ang dami mong sinabi, let's say 5 pages, di ba? Pwede mo siyang utusan, gawin nating 1 page or 2 pages lang. Please write a letter to IRCC that yung is concise na madaling and professional. Gagawin niya yon para sa inyo. At least yun, matutulungan niya kayo doon. Okay, thank you, Miss Joanne. Ayan, very helpful daw. Thank you sa inyong dalawa. Thank you po. God bless. Ayan. Okay, so meron tayong balikan natin. Meron na una pang nagtanong, si Shawi Tingbawan. Hi, Shawi. Hello po, attorney. Nasa close work permit ako sa home care pilot caregiver. Tapos, magre-renew ulit, pwede po ba mag-apply ng open work permit? Pero same employer din. Nasa tier 4 category, pwede po ba mag-apply for PR? Thank you po. Teka lang. So, mag-o-open... Teka muna. Okay, mag-open permit pero you want to stay with the same employer. Yun pa lang, okay na yun. Walang problem doon. So, open work permit, you can work for any employer, but if you decide to stay with your current employer na nasa close work permit. Currently, she's on a close work permit. Kaya nga. And then, mag-change ng open work permit. But, she wants to stay with the same employer. Doon pa lang medyo okay na yun. Walang issue doon. So, I'm not sure kung tama yung pagkakaintindi ko doon sa tanong. Pero so far, yun sa part na yon, walang problem kung gusto mo mag-stay. Kahit naka-open work permit ka and you want to stay with your current employer, that should be fine. Ano po ba yung ibang tanong? Nasa tier 4 category. Pwede. Yeah, nasa tier 4 siya PR. kung pwede mag-apply ng PR. PR under dun sa home care worker? I think. Oo. Yung Home pilot, care, yung oo, bago yung ngayon po, pilot. yung sarado na, yung nag-open nung March and then sarado na and mag-open ulit next year sa March ulit. So, pwede naman po yon kasi ang importante doon, meron kayong work authorization. So, open work permit, work authorization din yon. Pag nakaipon na kayo na 6 months of experience, and that should be okay. Okay. Sana doon nasagot po sa namin yung tanong niya. sa yung particular work experience po na yun. So, check nyo yung website po doon sa yung requirements for the experience na part ng program na yon. Pero naka-close siya ngayon. So, pag nag-open ulit. Ayun nga po, sa March, we anticipate na mag-o-open siya ulit. So, hopefully by that time na kompleto nyo na yung experience ninyo. Yeah. And doon kayo makakapag-apply ng open work once nakakuha kayo ng AOR. Ayun. Pwede siya mag-apply ng bridging open work permit.
Yeah. Okay. Hopefully po nasagot natin. Kung may mali man po, let us know. Kung may Follow-up clarification, comment lang po yeah. kayo. Okay, thank you po. Sa mga gusto pong magtanong or magpa-shoutout, please feel free to send in your comments and your questions. Meron po bang nanonood or nakikinig galing sa Pilipinas or anyone from outside Canada? Comment lang po kayo. We're interested to know. Okay, so sige, balikan natin yung iba nating questions while we wait for the rest of the people to send in their questions. Meron tayong mga nag-gather na questions from previous episodes. So, from TikTok, from Erica, ano po kaya ang pwede kong gawin? Yung employer ko po kasi, every time na nagre-reklamo po ako sa sahod ko, pinapalayas po ako. Hindi kasi siya nasunod sa nakalagay sa contract ko. Working po ako 72 hours a week. Pero 30 hours lang po, binabayaran niya sa akin. Ay, grabe ka, employer. Maling-mali po yun. Ang advice ko po sa inyo, Punta sa hanap po kayo ng maayos na lawyer na gusto nyo na expert sa labor. Hindi po ako Hindi po kami masyadong sa labor. But if you want a referral na Filipino din, let us know po. Reach out to us. We can refer you to someone we know. Yeah, pwede niyo pong magawa ng Pero yes po. paraan. Yeah, tsaka huwag kayong matakot. Meron ngayong open work permit for Vulnerable workers. Na pwede nyo ring magamit if ever. So kung mga nandiyan kayo sa ganyang sitwasyon na yun nga inaabuso kayo ng employer nyo, protektado po kayo ng gobyerno. So yun po yung dun sa mga siguro bago pa lang dito sa Canada, masyado pong protective ang government sa mga ganyan. Maaasahan nyo sila. Lapit lang po kayo sa gobyerno o yun nga, sa abogado muna para matulungan nila kayo at mabigyan ng advice. Pero gagawin po ng gobyerno ang lahat na magagawa nila para maprotektahan ang mga manggagawa kahit pa kayo ay considered na foreign worker, kahit hindi kayo PR or citizen, meron pa rin po kayong karapatan. Okay? Hindi pa rin kayo pwedeng abusuhin ng employer nyo. So, yun po. Okay, thank you kay Erica. Si Erica yon. Okay, another one from TikTok, from Shori. Hello po, ano po mga requirements na need para po makuha ang partner na nasa Pinas po? Yung partner ko, married po siya. Married pa po sila. Di pa annulled, pero more than 15 years na separated. Okay, marami pong ganyan maraming situation. malapit sa atin Actually, na marami ganyan. kaming clients na ganyan. Pwede nyo po siyang sponsoran actually, kahit married siya. Basta, as you said, naman sila, separated na for naman na 15 po. years. Okay. And then, kumbaga, kayo na po. Pero ang level na tinitingnan natin dito, dapat husband and wife level. So, yung relasyon nyo po, dapat kaya yung patunayan na nasa ganong level kayo, hindi yung tipong boyfriend or girlfriend lang. Malalim na dapat. Dapat malalim. Oo. Pero kahit hindi kayo married, at saka yun nga, kahit hindi kayo nagsasama, possibly, pwede nyo pa rin siyang sponsoran again if mako-convince nyo si officer na yung relationship nyo is solid at saka genuine at saka it's not for immigration purpose only at saka yun nga yung level na husband and wife sabihin natin. I just mentioned husband and wife pero You tandaan treat nyo po each other. you can as well be like the same sex. So I don't know how you call it really pero kahit same sex kayo pwede pa din. Parehong babae o parehong lalaki sa Canada, it doesn't really matter. Inaalaw yung ganong klaseng relationship. So, again, kahit hindi kayo kasal, But you get to prove that in your, pwede nyo pa rin siyang in your sponsor. marriage Eventually, like. depende kung ma-convince nyo si officer na genuine yung relationship. So, yeah, kailangan po may proof kayo, Depende po yun. Such as, halimbawa, meron kayong properties together, ayan, and mga conversations nyo, joint accounts, proof na talagang malalim yung relationship nyo. Okay, Miss Shori? Ayan, we got another one. Si Shawi muna. Ito, may parang follow-up siya ng comment. 2 years na po. So, I think lagpas na po 2 years kayo sa experience requirement. na po siya, So, caregiver. Okay. 6 months lang naman po yung requirements. So, I think wala na kayong issue dyan. So, ang kailangan na lang, ma-prove nyo yung experience na yon. So, you should have the right documents.
certification ng employer, payslip, T4s, notice of assessment, etc. Okay, thank you, Shauki. Ayan. So we got another question, but anonymous. My husband is applying for PR and included me and our minor child, diagnosed with autism. My child and I are still in the Philippines. The immigration lawyer said our child was asked to do a medical, but I haven't been scheduled yet. Is that normal? I'm just wondering why only my child was asked for medical at this point. Dapat po lahat pong family, pero possible na hindi kayo sabay-sabay nabigyan ng notice, pero eventually, mabibigyan sila ng ganong notice. Dapat po lahat mapamedical. Pero, again, discretion ng officer, minsan, I don't know, wini-waive niya. Pero bihira Baka yun. naman, minsan po kung meron na kayong before na medical, sometimes, there are times, depende dun sa officer na nagpa-process, they might consider that previous medical result kung recent lang siya. So, yan lang po, again, reminder sa lahat. Depende po, kadalasan sa officer yan. Kaya din, minsan nakakalito nga kasi kahit ang madalas nating naririnig, bakit sa ganito, bakit sa ganyan. It's a case-to-case basis. Case-to-case basis po lagi. At saka, again, depende sa officer. So, of course, iba-iba yung officer na nag-a-assess. So, sila po ang magdidesisyon kung ano yung gagawin nila, i-require nila sa inyo. Okay. From DT, paano po pag lumabas na yung permanent residency result pero nakabakasyon po ako sa Pilipinas? Ano po ang mangyayari? PR result. Okay. So, it seems na nandito muna siya dito sa Canada. Nag-apply siya ng PR, umuwi siya ng Pilipinas. And then lumabas yung result. Pagbalik niyo po dito, pag nag-land ulit kayo, doon mako-confer sa inyo yung PR, yung certificate, yung confirmation of PR, permanent residency. Yes. Or, another way, inform nyo si IRCC na nasa labas kayo. You just need to give them a heads up that I'm in the outside. So, baka pwedeng sa labas nyo i-process yung application nyo. Yan. So, communicate nyo po sa IRCC through web form. But at any rate po, you have to land. You have to land here, yes. Hindi po pwede po kayong bumalik sa outside of Canada. Okay. Thank you. Magtanong lang po kayo. We still have like 16 minutes. So, feel free to send your questions while we go over the list of questions. Kahit shout out lang po, we will appreciate. Yun nga po kung nasaan kayo, dito ba kayo sa Ontario, kung nasaan din kami, or nasa ibang provinces po ba kayo, or even sa ibang territories po dito sa Canada, let us know po. Okay. Sige, got another question from Jason. Ayan, good day po. Ako po ay isang international student, a PGWP 1-year holder, expiring na po sa January 2026. Ako po yung primary. Tapos yung wife ko dependent. Full-time low-wage worker as admin assistant. Pwede po ba siya mag-apply ng open work permit? Kasi ako, as primary, nag-a-apply po ng OINP through employer's job stream while waiting sa nomination. Baka hindi po kasi kayanin ng 6 months sa pag-aantay sa draw. Possible po ba yon? Asawa ko yung magre-renew ng open work permit. Maraming salamat po. Yes po. Pagdating po sa spousal open work permit, yun nga po, may mga restrictions po tayo sa ngayon. Dapat po kayo bilang principal, dapat yung trabaho nyo nasa tier 0 or 1. Okay? Pwede ring tier 2 or 3, pero may mga specific jobs lang po yun. May listahan po yun. Nasa website naman po yan. Check nyo po yung listahan kung nandoon kayo. And kung nandun kayo, pwede po potentially kayo mag-apply yung asawa nyo ng open work permit. Yeah. And dapat din medyo mahaba-haba pa yung expiry noong sarili ninyong permit. Ano po? So, apply na kayo now. Try to get a job po na nasa tier 0 or 1. So, yan po ang labanan ngayon. Tier 2 or 3. Yes po, marami kaming clients na they try to position themselves nga po doon sa either tier 0 or 1. Or select 2 or 3. Select 2 or 3. Po yan. So, yun po ang nangyayari ngayon. Talagang hanapan ng
trabaho na magbibigay ng eligibility dun sa asawa na trabaho din, na mabigyan ng open work permit. Okay. Balikan natin yung mga questions natin na receive regarding criminal inadmissibility. Ayan. Teka, meron nagtanong. Sige po, ayan. Sige, tanongin na natin para may time tayo. Yes, si Maricel Garado, Bajar Trani. My PGWP expiring this December 2025. Working as a pharmacy assistant, pwede bang mag-support ang current employer ko for work permit? Need po ba ng LMIA? Area is in Etobicoke. Yes po. So yung general rule din po kasi kailangan talaga ng LMIA. Yun po yung general rule nga po. Unless na eligible kayo sa open work permit, pero konti lang yon na mga konti lang yung mga pwedeng maging eligible sa open work permit. Pero yun po yung default. So kung ang employer nyo willing mag-apply ng LMIA, so kausapin nyo na po sila. Kasi medyo mahaba-haba din po yung LMIA. Minsan umaabot ng up to 1 year din yung processing niyan. Tapos mag-apply pa ng work permit. Yes po, case to case. So the sooner the better, kasi sabi nyo nga December 25 mag-expire na. Simulan nyo na yung process. And ang advice ko po dun sa iba, not necessarily po kayo kung hindi nyo ma-convince na mag-apply ng LMIA yung employer nyo, hanap po kayo ng ibang employer. Ganun lang po talaga. Walang ibang choice to. Take note lang din yung, diba, yung limitations ngayon for LMIA. So yeah, may current limitations po sa low wage. Low wage meaning around $36 below per hour. Considered low wage po. Hindi po siya ipaprocess doon sa lugar na mataas ang unemployment rate, which is like dito sa Toronto. Sabi nyo nasa Etobicoke po kayo, mataas ang unemployment rate ngayon dito sa Toronto. Hanggat hindi po yun bumababa, hindi ipaprocess yung LMIA sa low wage category. Kung high wage, which means yun nga, lagpas doon sa $36 per hour. Kung lagpas doon, okay lang. To-process pa rin yun. Pero kung low wage, hindi nga po. And so yun po, take note of that limitation sa ngayon. Okay, thank you Marisol for that question. Okay, balikan natin yung mga questions na nakuha natin regarding criminal inadmissibility. I applied for a visitor visa and declared my old case, pero na-refuse yung visa dahil daw risk to public safety. It was just a petty theft case over 10 years ago. May chance pa po ba ako if I apply again with a legal opinion letter? Yeah, so may chance po. As we mentioned earlier, lagi namang may chance. So depende nga din sa kung paano nyo i-present yung case ninyo or paano nyo explain yung situation nyo. Ang pinaka-objective is i-convince nyo nga si officer na karapat-dapat kayong makapasok sa Canada. Unang-una may pangangailangan kayo na makapasok sa Canada at yung risk ng Canada naman sa pagpasok nyo, mababa lang. So, yung case nyo, halimbawa, kung matagal naman na yon at wala naman ang kinalaman sa ngayon, hindi na dapat makaka-apekto. Kumbaga, hindi na dapat matakot si Canada sa pagpasok nyo. So, yun. Paano nyo yun i-explain? Diba? So, minsan, kailangan nyo ng lawyer for that. Para ma-explain nyo ng maayos yung sitwasyon nyo. Again, pwede rin kayong gumamit ng mga modern tools ngayon, pero for now it's best pa rin siguro na meron kayong professional na nakakausap kasi they do it on a regular basis, sabihin natin ganun So yun po, and we're not saying na sa amin kayo lumapit or what. You find your own representative na at least kampante kayo at saka yun may explain sa tingin niyo kaya kayong tulungan regarding your matter. Yes po. So yun yung choice nyo. Choice nyo naman yung pagkuha ng representative. Hindi naman yan mandatory but it can definitely help. Lalo na kung meron kayong ganyang issue. Kahit nga walang issue somehow, di ba? Marami pa rin na-review. So what more? Kung meron kayong issue, lalo kahit na ito ay matagal na, kahit mahigit 10 taon na, pwede pa rin nga yung maging dahilan para si officer is yun, katulad ng kaso na yan,
hindi siya satisfied na magandang desisyon na papasukin ka dito sa Canada. Okay, thank you po sa nagtanong ng question na yan. We got another one, anonymous. Hi attorney, I was charged with fraud in the Philippines 8 years ago, pero na-dismiss na yung kaso. No conviction po. Yeah. I'm now applying for permanent residency through spousal sponsorship. Kailangan ko po bang i-declare yon? Can it still affect my PR application? Unang-una, kailangan i-declare po yun. Usually, tinatanong din yan. Meron po sa ba? questionnaire, Sa questionnaire yan. Have you been charged? Ganun nga po ang tanong. So, kailangan nyo po siyang i-declare. And sa base sa nabanggit din natin kanina, kahit nga na-withdraw yung case na yon, kung na-charge ka, somehow merong ano dun di ba? Bakit ka na-charge? Yun ang tanong. Ginawa mo ba talaga o hindi? So yun, dun po nagmamatter yon. So kung withdraw kasi hindi mo naman talaga ginawa, or sabihin natin mistaken identity, napagkamalang ka na ikaw yun, yung pala ibang tao pala yon. So kaya withdraw. Ibig sabihin, hindi mo nga talaga ginawa. Okay yon. So hindi ka magkakaproblema doon. Pero again, kaya kailangan mo siyang i-explain. Pero kung ikaw talaga yon, ikaw talagang gumawa nun, pero na-withdraw for some reason, siguro nga, nagbago isip ng complainant for whatever reason, baka na-areglo mo or what. Pero kung nagawa mo yon, hindi yun sapat. Hindi yun sapat para maging para maalis yung inadmissibility mo. So, you have more explaining to do. Yun nga, pupunta tayo dun sa rehabilitation. Na-rehabilitate ka na nga ba? Or gusto mo mag-apply ngayon pa lang for that rehabilitation? So, yun po yung situation dyan. Na-convict ka man o hindi, depende kung nagawa mo nga ba or hindi. Yun ang tanong. So, kaya po, medyo dyan marami ding actually naiipit or nade-delay na mga applications pagdating sa criminal inadmissibility, especially yung NBI nila. May nakalagay. Tinatawag nating may hit. May hit, yes. Hit Ibig sabihin, mayroong quality check, sabi nga nila. So either ikaw mismo yon or may kapangalan ka. So gustong i-confirm ni NBI kung yun nga, ikaw ba talaga nga yun? So kung hindi ikaw yon, pwede ka namang mag-affidavit. Usually, we call it affidavit of denial. Sabi mo, hindi ako yun. Hindi naman ako yun. Kapangalan ko lang yun. Wala akong kinalaman. So po, pero you have to swear to it, kaya nga affidavit siya. Pero yun po yung kwento dyan tungkol sa mga police clearances, NBI, etc. Yung criminal inadmissibility. Okay. Thank you po sa nagtanong na yan. Sana naliwanagan kayo. Meron pa pong oras, by the way. Yeah, may konting oras pa po tayo. If you wanna submit your questions, you can do now. We will be glad to read your questions while we still have time. But while we are waiting, we can go on with another question that we have received. Attorney, I'm a Filipino citizen and my son is getting married in Toronto. May record ako sa Hong Kong for shoplifting in 2005. Matagal na naman. I was fined and banned for 1 year pero wala akong jail time. Pwede ba akong pumasok sa Canada as a visitor or kailangan ko muna ng criminal rehabilitation? Ayun. Possible din nga, kailangan yun ng explanation at least doon sa nangyari. Parang matagal na yata. 2005 pa naman siya. 2005, so mga 20 years ago na. You can be deemed as rehabilitated na mukhang hindi naman serious yung yung case mo. Shoplifting lang, di ba? Nakalimutan magbayad. Right. So, pwede kang deemed rehabilitated pero it's best practice na meron kang explanation. Okay. Thank you po sa nagtanong. Ayan, may follow-up question si Shauki Tingbawen. So, pwede po ba isabay ang pag-renew ng open work permit at PR? Pwede po. Yes. Pwede po. Yan ang direct answer dyan. Pwede po. Pwede. So, open work permit, temporary residence, yung ina-applyan nyo. PR naman is, of course, permanent residence. That should be fine. And meron lang tayong tinatawag na yung dual intent. Pero, at least at this point, okay lang yun kasi nandito ka na eh. So, di ba, nandito ka na sa Canada. So, hindi na masyadong issue yun, yung dual intent. Siguro, I don't know, wala na tayong panahon masyado, pero yung dual intent kasi, kailangan i-explain nyo yun eh. Kasi nga, somehow conflicting siya. At one
point, you're applying for temporary residence, di ba? And then on another, you're applying for permanent residence. So medyo conflicting yun eh. Kasi dun sa temporary residence na application, sinasabi mo na ayaw mo magstay dito permanently. Temporary lang, kaya temporary lang yung sinasabi mo at aalis ka lang din naman ng Canada before mag-expire yung status mo, di ba? Pero kung na-explain mo na mabuti na while you have a permanent resident application and willing ka namang sumunod sa batas ng Canada, naalis ka lang naman and you din, wanted to maintain your status. something like that. So, okay lang din. Pwede yun. Pero sa issue mo, Shauki, hindi masyadong nagmamatter kasi nandito ka naman na sa Canada. So, somehow, pinapasok ka na ni Canada at kung wala ka namang nababiolate na conditions, mga immigration rules, okay pa. So, maganda pa yung record mo. So, malaki yung chance na ma-approve yung open work permit application mo kung, syempre, kung qualified ka doon. Diba? Yeah. Pero yung lagi kasing may kaakibat yan eh. So, hindi lang enough na na-meet mo yung requirements. Pero laging nasa isip ni officer, tandaan nyo na kailangan masatisfy siya na hindi ka mag-overstay. So, that's the other part of it. So, it's not just meeting all the requirements for whether closed work permit, open work permit, study permit, whatever. Hindi enough yun. Kailangan makonvince si officer na hindi ka mag-overstay. And in your case, yun nga, wala na tayong ganong issue kasi nga, pinagbigyan ka na, andito ka na sa Canada eh. At saka na-maintain mo naman yung status mo. So far, wala tayong nakikitang conflict doon or issue. So, yeah, definitely po, pwede kayong mag-renew ng open work permit at the same time na may PR kayo. And may PR nga po na actually ina-allow talaga yun, yung bridging work permit. So talagang within the PR program. Application is being processed. Yeah. So yun pa, wala tayong issue dyan. Okay, thank you, Shauki. Marami pong salamat sa mga nag-send ng questions nila. There's still a little bit of time. You can still send in your question. If you have a quick question to ask Attorney Jake, you can do it now. But every Wednesday po, we are here, 1 o'clock p.m. live sa Filipino TV to discuss your immigration and legal matters. Okay. And kung hindi niyo po maabot itong live, kung napanood nyo na lang yung recording, I think pwede pa rin naman kayo mag-comment or magtanong. We will take note of those. We will take note of those questions. And iniipon po namin yan katulad ngayon. We can answer in some other episodes. Pag meron tayong time ulit, isisingit natin yung mga follow-up questions nyo or offline questions. Okay, sige. We still have one question that we can ask. May kuha tayo. Okay. I'm already in Canada as a worker. Recently, nag-email ang IRCC asking about a case I headed to Dubai 6 years ago. It was a driving violation that involved alcohol but no jail time. I didn't mention it as sa application po. What should I do now? Medyo concerning po yun. Kasi unang-una, hindi nyo minention. So, unang-una, may na-violate na tayo doon kasi dapat fully declare niyo yun. And the other concern is yun nga, yung involvement ng alcohol. And na-mention natin kanina, yung impaired driving nga po, kino-consider na serious yun. Serious criminality yun dito sa Canada. And ngayon, it doesn't matter if na-commit nyo siya outside of Canada, like in Dubai, or kahit hindi kayo nakulong, doesn't really matter. Kung na-commit nyo yun, that can cause inadmissibility nga po. Ayun. So, medyo serious yung situation na yan for 2 reasons. Merong impaired driving. Pangalawa, hindi pa na-declare. So, misrepresentation. Pag hindi pag-declare, that can constitute misrepresentation. So, yung pag na-misrepresent, na-consider tayong nag-misrepresent is mara-refuse yung application natin. Plus, may ban pa tayo ng 5 years. So, hindi tayo makakapag-reapply for a period of 5 years. So, medyo serious matter po yung ganong situation. So, we suggest po, you may need to consult, Siguro po, you can reach out if you want or find your own representative. It's up to you po. Pero I think makakatulong po sa inyo yung guidance ng isang professional. Paano sagutin ang tanong ni IRCC? Okay, so we don't have enough
time na for the rest of the questions. Ayan, meron Pero may pang nagtanong. Habol. Ayan, Pwede pa. sige, pwede pa ng isa. Sino ito? Si Jing Mendiola Aba Sevilla. May tanong po sana ako, attorney, on process na po renewal work permit, same employer. Am I eligible to apply for open bridging permit? Okay, so yung bridging permit po, yung open bridging permit, allowed siya, depende kung meron kayo nakapending na PR application and dun sa PR program na yon, may bridging open work permit, may provision para sa bridging open work permit. So hindi lahat kasi ng PR programs ay merong bridging open work permit. So check nyo mabuti. I don't think na na-mention nyo na meron kayong PR application or anong PR application yon. Pero check nyo kung meron man kayong PR application, check nyo dun sa program na yon kung ina-allow yung bridging open work permit. And if yes, then pwede nyo siyang applyan pagka na-meet nyo yung tinatawag na program requirements. Ano po? So, yan, I hope nasagot po natin pero medyo hindi tayo sure kasi kulang yung information doon sa tanong. Okay. Thank you, Jing, for sending in that question. Nakahabol pa po kayo. Yeah. Okay, so sa susunod po, magkita-kita po tayo ulit every Wednesday, 1 p.m. dito sa Filipino TV. Thank you very much for joining us today. Salamat po and until next week.